Posible nang ituring na hugante si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co oras na maglabas ng arrest warrant ang korte. Umuwi man daw o hindi ang dating kongresista, tiyak na hahabulin ang nakulimbat niyang yaman at pera. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Tatlong choppers na pagmamay-ari umano ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang sinubukang i-deregister ng mga kumpanyang konektado sa kongresista. Yan ang napag-alaman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon daw sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kaya umano sinusubukang i-deregister ang naturang aircraft assets ay para maibenta ang mga ito. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. At may standing order na ang CAAP, lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-register. Kabilang sa 4.7 billion pesos worth of aircraft assets ni Co ang isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng 36 million US dollars at dalawang Augusta Westland AW1398 na 16 million US dollars each. Kasalukuyang nakabinbin sa Anti-Money Laundering Council ang request ng DPWH na i-freeze ang assets na ito. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na duda siyang uuwi pa voluntarily si Co at posible raw na itaas sa fugitive ang status nito oras na mag-issue ng arrest warrant ng korte. Isa si Co sa top beneficiaries umano ng flood control anomalies at budget insertions. Umuwi man o hindi, hahabulin daw ng gobyerno ang assets ni Co. Ngayon na nag-file ng ICI sa Ombudsman, we will ask for the freezing of all these assets, bank accounts, real property, air assets, potential sea assets, land assets, mga sasakyan. Lahat yun kailangan habulin. Samantala, opisyal nang nanumpa ang mga bagong talagang undersecretary ng DPWH. Sina Aray Perez bilang bagong USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Arthur Bisnar bilang USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr. bilang USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III bilang USEC sa Office of the Secretary. At Samuel Turgano bilang USEC for Legal Services. Sila ang tinaguriang clean-up crew ni Secretary Dizon sa gitna ng isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.